Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat Panginoong Jesucristo sa panibagong umaga. Ngayon ay Webes, September 4, 2025. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan. Salamat sa Diyos. Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Lord, sa araw na ito. Salamat po at kami ay nagising upang ikaw ay aming kilalanin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pakinggan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. God is good. God is great. Huwag kalimutan i-like, love, and like ang ating live at i-share ang ating live. Share. I-love and share ang ating live. Kung hindi naka-love dyan, love and share our live. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Panibagong umaga na naman. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. 22 na ang nag-share, pero 17 pa lang ang love. Kaya, wag kalimutan i-love before you share. Mga ka-Jesus, i-love ang ating live. Love and like ang ating live. Ngayon ay, ano ngayon? It's Thursday. No, huwag kalimutan na i-love at i-like, i-love at i-share ang ating live. So, ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Amen. Hallelujah. God is great all the time. And all the time, God is great. Thank you, Lord Jesus.
Welcome dito sa ating live. Praise the Lord for a new day. It's Thursday morning dito sa Houston, Texas. Hallelujah. Facebook, Team Jesus, members, joiners, Facebook joiners, YouTube viewers, Facebook viewers, welcome dito sa ating live sa Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. Hallelujah! Ngayon ay September 4, 2025. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. So ito ang ating Word of God, ang salita ng Diyos. Be strong and courageous, be not afraid, for the Lord will be with you wherever you go. So, asa man ni siya dapita sa Joshua 1. Ganun wala man ni siya kuan. Joshua 1 verse 9 ito Joshua 1 verse 9. So, ayan Joshua 1 verse 9. So, we will not be afraid, we will not be discouraged, for the Lord is with us wherever we go. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay
pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Nakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat po at kami ay nandito na naman upang ikaw ay aming sumbahin, upang ikaw ay aming pasalamatan, upang ikaw ay aming itaas. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, Lord God. Ano man po yung aming mga nagawang kasalanan sa inyo, Panginoon. Convict our hearts, Lord, na humingi ng kapatawaran sa inyo sa harap ng inyong kaawaan. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nararapat na kilalanin sa sanlibutan. Maraming salamat at kami ay muling nagising upang ikaw, Panginoon Diyos, ay aming pagsilbihan. Oh, hallelujah. Yes, Lord, nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa inyo, Lord, at nirebuke namin ang mga kasalanan na mayroon kami na maaring hindi namin maiwan-iwan, Panginoon. We rebuke that in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Salamat, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na puno ng kaawaan. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. You are worthy of everything. King of kings and Lord of lords. Salamat po, Lord, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at pinapatawa din namin ang mga taong nagkasala sa aming Panginoon, na katagpuin mo rin sila kagaya ng pagtagpo mo sa amin, O Panginoon Diyos. At tulungan mo kami, Lord, na hindi na namin maulit ang aming mga nagawang kasalanan sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. We welcome your Holy Spirit in our midst. As we believe that the King is in the room, nandito po kayo, Panginoong Kristo. Nandito po kayo, nandiyan kayo sa mga bahay ng mga anak mong nandito ngayon na sumusunod sa iyo, nakikinig sa mga salita. Nandito araw-araw, Panginoong Diyos, ay nagbibigay ng oras para sa inyo. Yes, Lord, katagpuin mo po ang bawat isa, O Lord, na magbabago ang aming mga buhay nang dahil sa aming pagbibigay ng panahon sa inyo, Panginoong Diyos. Nagkakaroon kami ng sacrificial offering para sa pagpakikinig sa inyo sa bawat araw, Panginoon. So maraming salamat po, O Lord. We praise you and we adore you, Father. Hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and Lord, nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You
hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and mood. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo sa bawat isa ngayon. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At itago mo po ang inyong lingkod sa iyong cross, Panginoon Jesucristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. O hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. Yes, Father God. Salamat po. Salamat po, Panginoon Jesucristo, sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection nang sa ganun po ay mairaos namin ang inyong live na safe and wala pong distraction, Panginoon, sa lahat po ng mga nandito. Ikaw ang magbibigay sa amin ng strong internet connection upang marinig namin ang boses ng banal na espiritu at ito ay magpapabago sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is great all the time, and all the time, God is great! Tayo na, andito tayo sa ating pagkatuto sa salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, so kahapon ay tinuruan tayo na gamitin natin ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos. So, pinagdasal na ba ninyo kung hiningi na ba ninyo sa banal na espiritu kung ano yung mga giftings na ibinigay ninyo, pinagkaloob ng Diyos para gamitin natin para sa kanyang kapurihan. So, kaninang umaga, habang ako ay nagbasa sa Word of God, ay ang sabi ng Panginoon, let the children come to me. Ayun, yun ang sinabi niya doon sa kanyang salita. Kaya ito ay confirmation para sa akin na mag-umpisa ang children's ministry para sa mga chapters na kung saan mayroong willingness to start, mayroong voluntary love, yung love, no? Yung love for the kids, na mag-umpisa sa gagawin nating children's ministry. Kaya kayo ay humingi kay sa Panginoon ng gabay. So kung kayo na ay ginawa ng Diyos bilang servant leaders ng bawat chapter, so yun na yung inyong gagawin, katawagan ninyo yun. Hindi pwedeng kayo na lang lahat ang gagawa. Ako ang mag-aano nito, ako ang magaganyan, ako rin gusto ko rin, ganito, hindi pwede yun. Kasi kailangan nating ibahagi. Kailangan nating yung i-segregate, no? Yung mga assignments. So kung tinatawag kayo ng Panginoon na maging head ng billboard, o yung billboard na yon na mayroong Word of God na ngayong linggong ito ay pupunta tayo doon sa mga ganyan, so pumunta kayo doon at pagkatapos ninyong gumagawin yan ay mayroon din naman kayong budget para kumain kayo or mag-snacks kayo, may snacks na budget na yan pag gagawin natin yan. So dapat ay hati-hatiin natin yung mga gawain. Hindi pwedeng isang tao lang ang gagawa niyan. Kaya nga, kami rito, ganito ang aming katawagan, tapos disseminate namin sa inyo. So, sino ang nakayan? Meron tayong Team Jesus chapter leaders, servant leaders, na sila naman ang namamahala. Meron tayong overall na monitor, overall na moderator, si Sharon, ganun yun. Tapos si Sharon, doon siya sa mga team leaders,
servant leaders sa bawat chapter, ganyan. Tapos yung servant leaders ng bawat chapter, sila naman, o sino ang gustong mag-volunteer para maging sa billboard, o kayo na mag-assign dyan, kayo na mag-disseminate dyan, para sa billboard, sino, at i-message yun na lang ako, personally, yan, nag-message sa akin si Sis Lian, na interested siya para sa children's ministry, praise the Lord, sa buhay niya, no? So, sino pa? So, yung mga team leaders, team Jesus, Team Jesus, servant leaders sa bawat chapter servant leaders. Kayo na ang diyan at isa-isahin yan ng mga kasamahan natin diyan sa bawat leader, sa bawat chapter, mag-isa-isahin na ninyo yan na sino ang gustong dito sa evangelism. Ang evangelism mga ka-Team Jesus, ito yung tract distributions, at ito naman ay ang billboard, no, na makikita natin. So, dalawa yon. O, sino ang magiging in charge sa tract distribution, at sino naman ang magiging in charge sa billboard. So, kung ang linggong ito, natin yan, i-schedule natin yan every other week lang, no? Maaring, okay, kung segregated siya, so kung kayo ay i-assign kayo o ng linggo, ang chapter ganyan, gawin nila ay by tract distribution, o sa susunod naman, ang gawin naman nila ay, kasi naman tayo, ilang chapter naman tayo, 5 naman tayo, so bawat linggo ay merong assignment. So maaring sila ang track distribution si ganito, tapos ang sunod naman i-assign natin yan. So magkaroon na tayo, isama natin yan sa ating prayer, no? So nagpahinga muna tayo sa ating prayer and fasting, at mag-umpisa ulit tayo sa ating prayer and fasting sa susunod na linggo. So, ngayon ay rest week natin ngayon sa prayer and fasting. Okay. So, dito na tayo mga ka-Team Jesus. Kaya, kailangan ang servant leaders, bigyan ninyo ako, mag-umpisa tayo niyan sa month of October na tayo mag-umpisa. Kasi, pa natin yan, i-schedule pa natin yan, at hingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay, ang kanyang budget para dyan. So, kung saan kayo nabilang ng mga chapters, ay doon kayo para sa ganoon pagdating ng mga schedule na yan, ay may mga kasama kayo. Ayan. Okay, so yan, no, gamitin natin ang kaloob na gift na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, dahil malapit na ang katapusan ng mundo. We are on the end times. Kaya there is no place for us to be lazy. O wala nang panahon, wala nang puwang, wala nang lugar para sa ating mga Kristiyano na maging tamad at saka maging complacent na, I'm okay na ako kasi ligtas na ako. No, walang ganyan. Kailangan nating gumalaw, kailangan nating kumilos para sa kapurihan ng Diyos Ama. Okay, dito tayo sa 1 Peter chapter 4 verses 12 to 19. Ayan. Ngayon ay 9:4:25. Okay, basahin na natin. Pagtitiis bilang Kristiyano. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo, at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil sa mga tagasunod kayo, dahil sa mga
Nasaan na yun? Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Kung pinaparusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kaya nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. Dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Kaya kayong nagtitiis ngayon, hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mensahe sa araw na ito. Gabayan mo kami, tulungan mo kami upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. At ito po ay aming maging gabay sa araw-araw na nilalakaran namin ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Okay. So pag-usapan na natin ang sinasabi dito, ang pagtitiis bilang Kristiyano. Ayan. So kung tayo ay inaalipusta, kung tayo ay iniinsulto, kung tayo ay sabi dito, kung tayo ay nagtitiis tayo dahil nararanasan natin ang mga pagsubok ng ating pananampalataya, huwag nating isipin na kung ano na ba itong nangyayari sa atin. Ako nga, nung ako'y naging, sabihin, akala ko ba kung ako'y maging Kristiyano na, ay malibre na ako dito sa mga pagsubok na ito, malibre na ako dito sa mga pagtitiis na ito, malilibre na ako dito sa mga pang-insultong ito. Oh. Ang sabi dito, sa 13, sa halip, maggalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung iniinsulto kayo dahil sa mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang kapangyarihan ng Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. So kung tayo man ay iniinsulto, kung tayo man ay sinisiraan, kung tayo man ay inaayawan, kung tayo man ay sinisiraan, nililibak ng ating kapwa, kung tayo man ay yung kagaya ba ng ginawa nila dati kay Panginoong Jesucristo ba, na siya ay iniinsulto, siya ay nilalait, no? Na hindi siya nirirespeto, pinagtatawanan. Ganon din ang mangyayari sa atin bilang mga Kristiyano, na sa tingin nila tayo ay mga baliw. Ayan, no? Crazy na. Nung kami ay nandoon sa kalsada at nagdala ng malalaking billboard at nagsisabi, hello! Hi! God bless you! Or Jesus loves you! No? Sabihin ng iba na mga hindi naniniwala kay Kristo
Ayan, ang mga baliw. Lumabas na ang mga baliw. Crazy people. These are the crazy people. Sabi ng iba. Subalit, kung tayo, mga ka-Team Jesus, ay totoong mga tagasunod ni Kristo, ang sabi dito, magalak tayo. Dahil ibig sabihin nun ay nakibahagi tayo sa pagtitiis na ginawa ni Panginoong Hesukristo nung siya ay nasa lupa pa lang. Siya ay nandito pa sa mundo. Na kung saan sinisiraan siya. Ang sakit nga, no, kung titingnan mo yung Passion of Christ, na sinisiraan siya, pinagtatawanan siya, crucify. Yung ganyan, no, ang sakit. Itong mga taong ito na tinulungan niya, itong mga taong ito na napipi at bulag, ay naging may nakapagsalita, nakapanood, at nakapaglakad, ganito, ganyan, ang patay, na buhay. Sila pa yung mga nagsasabing, crucify him. Pero lahat ng iyon, mga ka-Team Jesus, ay plano, ay bahagi ng plano ng Diyos Ama para sa sanlibutan. Upang makita natin ang pagtitiis ni Panginoong Hesukristo doon sa kanyang sitwasyon na pwede naman sana niyang baguhin yun. Pwede naman sana niyang sabihin na, ay, kayong mga nang-aano sa akin, papatayin ko kayong lahat. Ganyan, no? Pero hindi niya ginawa yun. Kundi nagtiis siya. Nagtiis siya sa pang-iinsulto. Bakit? Kasi isinuko niya ang kanyang sarili sa Diyos Ama. So kung tayo ay nakakaranas din ng ganoong persecution sa ating mga pamilya, sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Ako ay isang halimbawa ng pag nakaranas ng persecution sa aking pamilya. Pero hindi ko alam dati na ito pala yun. Ang akin lang ay pinaninindigan ko ang pananampalataya ko kay Panginoong Hesukristo. Ayan, no? Ang sabi dito, magalak tayo. Dahil ibig sabihin nun ay nakibahagi tayo sa pagtitiis na naranasan ni Panginoong Hesukristo. Sa hirap ni Panginoong Hesukristo. At magiging lubos ang kagalakan natin pagdating ng panahon. Ngayon, no? Ang kanyang kapangyarihan, pag maipakita na niya ang kanyang kapangyarihan sa lahat. So, maaring walang naniniwala sa atin. Maaring pinagtatawanan tayo. Maaring, ano bang ginagawa ng mga taong ito? Pre, anong nangyari sa'yo, pre? Bakit nagkaganyan ka, pre? Wala ka ba sa sarili mong katinuan? No, ganyan pa. Kung totoosin, noong wala pa tayo kay Kristo, nasa mundo pa tayo ang nawawala sa ating mabuting katinuan. Kasi nawawala tayo sa presensya ng banal na Espiritu. So, yung mga nandun sa mundo na dati ay mga kaibigan natin, kasamahan natin, so sila ngayon ang magsasabi sa atin, anong nangyari sa iyo, Day? Nasaan ka na, Day? Bakit nagbago ka, Day? Oh. Anong nangyari sa iyo, Dong? Anong nangyari sa iyo, Day? Bakit ganito ka na, Day? Nabaliw ka na ba? Wala ka na sa sarili mong katinuan. So tayo pa ngayon ang nawala sa sariling katinuan, which is understood. Kasi kung nandito na tayo kay Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, and if we are soaking in the presence of the Holy Spirit, we are no longer bound in this world. Wala na tayo sa mundong ito. Wala nang halaga sa atin ang mga nakikita natin sa mundo na maaring sa ibang tao na wala kay Kristo ay magsasabing, wow, ang galing naman. Wow, sana all. Kung tayo ay na kay Kristo na, wala na tayong ganyan, wala na tayong panlasa sa mga nangyayari sa mundo, sa mga luxuries ng mundo. Wala na tayong pagnanasan yan. Kundi ang iniisip natin ay ang kaawaan ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong ito na wala pa sa kanyang presensya. O anong sabi ngayon? Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Ha? Sabi dito,
Kaya kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, yan ay nasa 14. Mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang espiritu, ang espiritu ng Diyos. 15. Kung pinaparusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao o nagnakaw o nakagawa ng masama o kaya nakialam sa ginagawa ng iba. Ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. So sana kung parusahan tayo bilang mga Kristiyano, hindi dahil pumatay tayo ng tao, dahil nagsinungaling tayo, nagnakaw tayo, o kaya ay nakikialam tayo sa buhay ng iba. So kung tayo man ay pinarurusahan ng dahil sa ating pagiging Kristiyano, so tayo ay magpasalamat sa Diyos. Salamat Lord, naparusahan ako, hindi dahil ako ay magnanakaw, hindi dahil ako ay mamatay tao, rapist, or ano pa man, naparusahan ako sapagkat ako ay Kristiyano, sapagkat ako ay sumunod sa iyong kalooban. Kagaya ba ng mga persecuted Christians? Kahit sila nahihirapan, kahit sila ay nakulong sa mga bansa na kung saan mga Muslim countries o kaya mga communist countries, pero sila ay nakulong, masaya pa rin sila dahil ibig sabihin nun, yung kanilang sakripisyo na yon ay hindi nasasayang. Yung kanilang sakripisyo na yon ay ginagamit ng ating Panginoong Kristo upang maraming makakilala sa Kanya. Yun ang kanyang investment sa langit. So nagagalak sila kahit na nagtitiis sila, naghihirap sila doon sa loob ng kulungan, walang makain, pinipersecute sila, sinasaktan sila, pero patuloy pa rin silang nananampalataya kay Panginoong Kristo. No? No turning back. Sila na nandoon sa communist country, sila nandoon sa mga Muslim countries. Pero tayo na nandito sa Amerika, kayo dyan na nandiyan sa Pilipinas, na wala namang nagpaparusa sa atin, dahil tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo pinapakulong, dahil tayo mga Kristiyano, kailangan dapat na kumilos tayo, mas malaki ang ating oportunidad, ang ating pribilehiyo na makapagbahagi sa kaligtasan na libre, sapagkat hindi naman tayo kinukulong dyan sa Pilipinas, maging dito, hindi tayo kinukulong dahil nagbahagi tayo sa salita ng Diyos. So ano ngayon ang naging bunga ninyo? Nag-message na ba kayo sa akin kung sino-sino ang may mga bunga mula January to August? Sino-sino ang may mga bunga? Ha? Nagkabunga na ba tayo? So kung tayo ay pinipersecute ng tao dahil tayo ay naniniwala kay Kristo, hindi tayo malungkot, hindi tayo magsasabi na akala ko ba kung ako'y maging Kristiyano na ay ganito mangyayari sa akin? Bakit nilalayuan nila ako? Bakit itong aking pamilya ay sinasaktan ako, pinipersecute ako, ganito, ganyan, pinagtatawanan ako, baliw daw ako, ganyan. Bakit malungkot ka? Hindi tayo dapat malungkot, kundi tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos. Dahil ibig sabihin nun, thank you Lord! Ako ay totoong anak mo. Ako ay totoong tagasunod mo. Dahil kung wala tayong persecution sa mga nakapaligid sa atin, sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo, something is wrong with you as a Christian. Kung ikaw ay Kristiyano, tapos ginagawa mo pa rin ang kadalasan na ginagawa ng mga taong nasa mundo, ikaw ay Kristiyano, pero nagpapatuloy ka pa rin sa sama ng mga pananalita mo, ikaw ay sinagsasabing Kristiyano, pero nagpapatuloy ka pa rin sa mapagawa ng mga kamalian mo, nagpatuloy ka pa rin sa iyong pag-live-in dyan, fornication nyo dyan. Hindi ka totoong Kristiyano. Kasi, walang repentance na ginawa mo eh. Ang pagiging Kristiyano mo ay hanggang bibig lang, walang pananampalataya yan, walang ano yan, walang
kilos. Tandaan, faith without action is dead. Walang kwenta yan. Ganoon ka pa rin, kagaya ka pa rin dyan sa mga taong nasa paligid mo. Sumusunod ka pa rin sa kanila. Wala ka pa rin pagkakaiba. Walang pagbabago. Nasabi mong ikaw ay Kristiyano, yes, I confess, I believe in the Lord. Nasa bibig mo lang yan kasi walang kilos. Walang pagbabago, walang pagsisisi sa mga kasalanang ginawa mo, nagpapatuloy ka pa rin sa makamundong buhay mo. So, walang kwenta yung sakripisyo ni Panginoong Jesucristo para sa iyo. Dahil hindi ka nagbago. You are just fooling yourself. Niluloko mo lang ang sarili mo. Kung maloko mo ang tao, so, hindi mo maluloko ang Diyos. Niloloko mo ang sarili mo, hindi ang ibang tao. Dahil darating ang panahon, ang sabi dito, 17, dumating na ang panahong magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya. At kung ito'y magsisimula sa atin ng mga anak niya, ano kaya ang sasapitin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? See? Kung ang mga naniniwala nag-uumpisa na mga katimdisas, dumating na ang panahon na magsisimula na ang Diyos sa paghatol. Andito na ang judgment natin. We are on the end times. Kaya nakikita nyo, earthquake dito, flood doon, dito ganyan, ganito, fire dito, fire doon. Nag-uumpisa na ang paghatol ng Diyos. Kung ang mga mananampalataya, kung mismo ang mga anak ng Diyos ay hindi nga halos, makaligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga taong walang Diyos? Sa mga taong makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Ano pa kayang mangyayari? Tayo nga ay biktima pa rin ng mga Kristiyanong nandun sa mga lugar na yan, earthquake doon sa Afghanistan, o nagkaroon ng earthquake doon. Almost 1,000 na people ang namatay. Hindi pa kasama yun doon sa mga naghuhukay pa sila. Di man natin alam, maaring may mga Kristiyano na doon sa lugar nila. Pero kahit na ganun ang nangyari, ay niligtas sila ng banal na espiritu. Maaring may mga tsunami, may mga lindol na ganito ganyan. May mga bagyo, may mga tornado. Halimbawa dito, may tornado nung nakaraang taon, 'di ba? Na ang Houston ay natamaan ng giant storm, na isang linggo talaga tayo na walang kuryente. But by the grace of God, ang mga Kristiyano ay nakalampas, o tayo. Nandito pa rin tayo. To God be the glory. Salamat sa Diyos sa kanyang kaawaan. Halos hindi maligtas itong mga matuwid. Paano na kaya ang mangyayari sa mga makasalanan at hindi sumunod at walang hindi kumikilala sa Diyos? Sabi sa 19. Kaya kayong nagtitiis ngayon, dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo, dahil hindi niya kayo pababayaan. Hallelujah. O see? Ipagkatiwala natin sa ating Panginoon kung tayo man ay nagtitiis ngayon, mga katimjisas, dahil sa ating pagiging Kristiyano, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, magpatuloy tayo
sa pagsunod sa kalooban ng banal na Espiritu, sa conviction ng Holy Spirit. Magpatuloy tayo na magpakumbaba. Magpatuloy tayo na ipagdasal itong mga taong ito na naninira sa atin, itong mga taong ito na tinatawag tayo mga baliw. Hayaan natin sila, patawarin natin sila, iluhod natin sila sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang paghihiganti ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. Halos hindi daw makalampas, no, mailigtas itong mga matuwid. Paano pa kaya itong mga taong masasama at hindi kumikilala na mayroong Diyos? No? So tandaan natin, huwag nating tingnan ang ating kapwa, si ganito o si ganyan o si ganun. 'Di ba? Sabi sa salita ng Diyos, fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. So kung ano ang naumpisahan natin, kung ano man ang inumpisahan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin, iyon ay kanyang tatapusin. Maniniwala tayo niyan. Kaya, ito ay nagpapaalala sa atin na let us go. Kumatok tayo sa mga bahay-bahay ng ating mga kapitbahay at kilalanin natin, hello sis, kapatid, kami po ay nagbibigay ng mabuting balita, nag-aano kami, ayan, mag-share ng tracts, ganun. Pwede nga rin yan na mag-budget tayo niya ng groceries, yung groceries, isang dalawang bigas, kilong bigas, tapos asukal, tapos 6 na pieces na Milo or what, tapos ganyan, i-budget natin, mag-budget tayo niya ng maaring 200 or 300 per pack. Tapos, limbawa, 20 people ang 20 na mga bahay ang ating target diyan sa isang, kasi every month lang tayo, sa isang buwan ang target diyan. Bawat chapter, isang buwan lang yung target natin diyan para sa distribution. Okay, so mag-budget tayo para diyan. 2 kilong bigas, may asukal kalahating kilo, may anito, ganyan, ganon, okay? Tapos, 20 people sa neighborhood ninyong yan dyan, o sino ang ipagdasal ninyo, sino ang mga karapat-dapat, ilista ninyo yan, tapos puntahan ninyo yan, okay, ayan, puntahan ninyo, so, kung ilan kayong members dyan sa, halimbawa, sa Leyte, so, hati-hatian ninyo yan. Anong mga kailangan dyan? Yung gasolina. Kasi, puntahan namin, malayo na, hindi na pwede namin lakarin. Pero mga neighborhood lang naman ninyo yan. So, malalakad yan, di ba? Alangan naman may neighborhood kayong doon kayo papunta sa dulo ng walang hanggan. Neighborhood nga, ibig sabihin ng neighborhood ay yung dito ba? Yung mga malalapit lang sa mga bahay-bahay ninyo, the Lord willing. Ganon ang neighborhood, no? So, 20. Halimbawa, mula sa bahay nila ni Sister Lisa or mula sa bahay nila ni Sister Jeanette. Ayan. Kayo dyan, huwag yung sabihin na, oy, ako, isama mo ako, bigyan nyo ako ng bigas. Hindi para sa atin yan. Kaya nga, mag-track distribution tayo at mag-prayer tayo sa pamilyang ito. So, sinong mga karapat dapat dyan? Ano ninyo? Sige, may ako dito, mayroon ako ditong 20, halimbawa, 20. Hatiin ninyo, tig 5 kayo, o sino sa iyo, 5. Ikaw, sinong gusto mong bigyan, 5. Ganyan, na ipagdasal mo sila, o in charge ka dyan sa sa 5 na yan na pamilya, ha, isama mo yan sa iyong prayer and fasting. So, ikaw naman, 5 din, so 20, the Lord willing. So, yun na. At magdala kayo ng tracts. Mag-order tayo ng mga tracts. At natin yan. Ang gawin natin, ipagdasal natin. Kung mayroong tracts na, halimbawa, Leyte, Waray.
Kung mayroong tracts na nakasulat sa waray, yun ang gamitin natin. Kung may tracts na nakasulat sa waray. Di ba? Kung walang nakasulat na tract sa waray, mag-ano na lang kayo ng bond paper na yung sa John 3:16, yung tungkol ba sa salvation. Ipaliwanag ninyo na sis, ganito, ganyan. O, ganito, sis. Sa paghatian ninyo, kung ilang kayo, 6 kayo. O, di, kung 6 kayo, o sige, 6. Tig ano tayo, body yan. Hindi pwedeng isa-isa lang aalis. Body yan. Dapat mag-partner kayo. O, sige, kayo dito sa area na to, kayo dito sa area na yan, kami dito sa area na to, sila doon sa area na yan. Tapos, pagkatapos nun, balik tayo dito sa ating area, sa bahay, halimbawa, nila na si Jeanette. Okay. O, balik tayo dito. Ganyan, no? The Lord willing. So, yun ang sinasabi ng Panginoon natin, na kung mayroong mga umaayaw dyan, di yan sila aayaw, kasi mayroong bigas at ano may bigas at mga sis, mayroon kaming mga grocery sis na aming ibahagi sa inyo ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. So ito ay pwede ba na maipagdasal namin kayo? So kami ay mga Kristiyano, wala kaming tinataas na relihiyon, kundi ang aming ipinapakilala sa inyo ay ang kabutihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan, no? So, the Lord willing, yan ang gagawin natin. Okay. Sunod naman, pero yung ating Bible study ay tuloy pa rin yun. Tuloy pa rin ang ating Bible study, mga ka-Team Jesus. Kasi, ang Bible study natin, weekly Bible study natin, ito ay isang pribilehiyo sa inyo na tumayo at makapagbahagi sa salita ng Diyos. Kayo, you are being trained as leaders, as preachers, as teachers. So, makatayo kayo, pero ang importante din doon na mayroong kayong invites para hindi ma-forfeit ang purpose ng banal na espiritu sa mga natin, sa mga gawain na ibinigay ng Diyos sa atin. Weekly Bible study is to reach out the community. So, mayroon tayong evangelism. So, yun yung tract distribution na kung saan nandoon na yung mga bigas at mga groceries. Budget na lang natin sila ng maybe tag 300 per family. O kaya 15 families lang muna, 15. 10,000 pesos ang budget natin dyan, 15 per families. No? So yan ay voluntary nating gawin sapagkat doon tayo tinatawag ng Diyos. So kung may ibang may iba na tumatanggi, may iba na pinagtatawanan tayo, may iba na iniinsulto tayo, ganyan, ay mga baliw. Let it be. Praise God! Ako ay baliw sa harap ng mundo. Subalit ako ay matuwid sa harap ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Ako ay magpuri sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang kabutihan, sa buhay ko. Yes, Lord! Hallelujah! To God be the glory. Diba? Ganun lang yun, mga kapatid. As the Holy Spirit leads us, sapagkat ang ministry ng Team Jesus ay hindi atin. Sa Panginoong Jesucristo yan. Kaya nga, Team Jesus Hindi yan Team Brian, hindi yan Team Abita. Team Jesus. Kasi ang pagmamayari ng ministry ay si Panginoong Jesucristo. Pero hindi namin magagawa yan. Nire-reveal na ng Holy Spirit ang mga gusto niyang mangyari sa ministry. Subalit, sinong gagawa nito? Wala kami dyan Kayo ang gagawa niyan. Kayo ang mag-initiate, kayo ang kikilos, kayo ang dapat na let's go for the Lord! Na hindi tayo mahihiya, ang sabi niya sa salita ng Diyos, huwag kayong mahiya, kundi magpasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat nasa sa inyo ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Kaya hindi ako nahihiya na humarap sa inyo kahit wala akong alam kung anong sasabihin ko. Bakit?
Hindi ako nagsasalita, kundi ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos ang nandito ngayon sa ating kalagitnaan at siyang nagsasalita. Ako ay boses lamang at hindi ako ang nagsasalita, mga kapatid. Kung anuman ang nire-reveal ngayon ng banal na Espiritu, yan ay nanggagaling sa Diyos at ito ang nais niyang mangyari para sa kanyang ministry, para sa kanyang kapurihan at hindi sa kapurihan ng tao. Woo! Hallelujah! No? To God be the glory! Napakabuti ng Diyos! Tayon. So, mayroon tayong children's ministry, evangelism ministry, billboard ministry. O, ganun yun mga katinjisas. Para tayo ay magpatuloy sa gawain ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, doon sa aking more daily devotion. Ang sabi niya doon, Jesus said, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Matthew 19, verse 14. O, see? Yan ang sabi ng salita ng Diyos na itong mga bata. Kaya umpisahan na natin ang the Lord willing, ang children's ministry. At hinihingi ko sa Panginoon ang kanyang gabay kung paano. Kung sino-sino ang may mga pusong magbigay ng voluntary time para sa kanila, no? Na maaring gawin natin itong linggo-linggo o kaya every other week. Yan. As the Holy Spirit leads us. Para hindi yun para sa kapurihan natin, kundi para sa Diyos. Dahil yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "Let the children come to me. Do not hinder them to come to me." O, see? So, yung mga bata ay dapat na pakilala natin si Panginoong Jesucristo sa kanila. Kagaya ko dati, nung ako'y nasa 5 years old pa lang ako, 5 years old, 6 years old, ay isa na ako sa mga sponsored child ng Children's Fund, no? Headed by Rotary Club yun eh. Ang Rotary Club ay nakipag-ugnayan dito sa Amerika at naghanap sila ng mga sponsor dito. At pumili ng mga grassroots, ibig sabihin nun, yung mga mahihirap talaga. At kami, mahirap kami, maraming mga anak, sila nanay at tatay. So, praise the Lord! Ako ang pinili ng Diyos. Hallelujah! So, sa edad na 5 years old or 6 years old, ay nagkakaroon na kami ng children's Sunday school. Bawat linggo ay binibihisan ako ng nanay ko. Tapos dinadala ako doon sa elementary diyan sa Butuan City, doon sa Ongyo Elementary School. So dinadala niya ako doon dahil marami ring mga bata doon. Dinadala niya ako every Sunday afternoon at doon kami nakikinig. Meron kaming teacher doon na napakaganda at saka ang bait-bait, very soft-spoken at saka punong-puno ng buhay ang kanyang mukha, Yun ang aming teacher. Oh. Tapos nagtuturo siya sa amin. Alam nyo, o ganito, o anong ganyan. Ang ganda ng kanyang pagkukwento. Yun ang aking naaalala. Tapos nasa front talaga ako at nakikinig talaga ako sa kanya. Ganyan, nasa front ako. Ganon. So, dahil nakinig ako, pagkatapos ng storytelling,
ay meron niyang mga question, tapos may mga premyo siyang ibinibigay, ganyan, di ba? Yun ang gusto ng mga bata. Oh. So, ayun. May mga premyo. So, palagi ako nakakatanggap ng premyo, ng prize. Bakit? Nasarap ako at nakikinig ako sa kwento. At inaalala ko yung mga salita ng Diyos ba? Yung mga, sino si ganito, ganito, ganyan, anong pangalan ni ganon. Sa murang edad ko na yun. At ayun na. Palagi ako nakakasagot. Maraming naiinis sa akin, mga ka-Team Jesus. Yung mga kasamahan namin. Maraming naiinggit, naiinis sa akin, nagagalit. Ganyan, ganyan. Oh, kasi paborito ako ng aming teacher. Bakit? To God be the glory. Behave na bata ako. Nakikinig lang ako. Hindi ako yung maingay. Hindi rin ako yung kung saan-saan pumupunta. Ang sabi ng nanay ko, behave ha, Abita, behave. Opo ka lang dyan. Makinig ka. Yun talaga naaalala ko nung ako'y bata pa. Umupo ka dyan. Makinig ka ha. Makinig ka sa teacher ninyo. Opo. Ayan. So, yun lang ako. Magkikinig lang talaga ako. Ganyan. Kinig lang. Tapos may questioning. Hi! Alam ko yung sagot! Oh, hallelujah. So, yun ang kinalakhan ko, mga ka-Team Jesus. Although, paglaki ko, ayan na, no? Sa mundo, dito sa mundo, nagaya dito sa mundo, sa kahirapan, ganyan, natukso sa maraming mga tukso. But, by the grace of God, andito ako ngayon, binalik ako ng Diyos. Dahil may katawagan ako para sa kanyang kapurihan. Hallelujah. No? Hallelujah. So, tuwang-tuwa yung nanay ko nung time na yun. At saka dahil ako'y sponsor, so bawat December, hindi kami binibigyan ng pera ng hindi kaga sa atin dito na meron tayong cash na 200 at 2,500 a month, yung mga sponsors natin, no? Sponsors ng ministry. Sa amin doon, dati, hindi. Walang binibigay na pera. Ano lang, yung, kung anong kailangan, halimbawa, pagdating ng school time, so pipili kami doon ng uniform, yung aming uniform, tapos yung aming sapatos, bag, mga school supplies. Ganyan. Pero walang budget every month. Wala kang matatanggap every month doon. Pagdating naman sa Christmas, ayan, mayroon kang gift, yung bibilhan ka ng para sa yung Christmas party, ganyan. So marami akong mga gamit dahil nga doon. So, yung iba kong mga kapatid, yan sila Tita Jane, yung isa kong kapatid na si Marifi, na medyo magkasunod kami. Suotin nila yung mga damit ko. Sapatos ko. Ako naman ay nagagalit. Bakit nyo sinusuot yan? Kasi bata ka pa eh. Kung iniisip mo ngayon na matured ka na, mali yung ginagawa mo yun. Sharing man, dapat share. Oh. But by the grace of God, tayo dito sa sponsorship ng Team Jesus, the Lord willing, ay buwan-buwan natin silang masuportahan, no? Hanggang sila'y matapos, hanggang sa matuto sila sa salita ng Diyos, o in-nurture ninyo ang inyong mga anak. Kasi nga, naging sponsored child sila nang dahil sa mga pananampalataya ninyo. Hallelujah. No? Nang dahil sa inyong pananampalataya ay naging sponsored child sila ng ministry ng Team Jesus. Kaya kailangan na in-nurture ninyo ang mga batang ito. Kailangan ninyo mag-spend ng oras para kausapin sila, para ipagdasal sila, mga anak ninyo together. Huwag kayong palaging nasa Facebook. Huwag kayong palaging nagaganyan. Hindi naman tayo 24 hours na nasa Facebook. Ngayon, 1 oras kalahati. Tapos may mga sinishare tayo na testimony. It will not take you 2 hours, 5 hours para hindi kayo makapagbigay panahon sa mga anak ninyo. Na ipagdasal sila. Na kausapin sila. No? So,
Praise the Lord. So kung kayo naman ay gusto ninyo na ang inyong mga anak ay mapasama sa ministry, i-encourage ninyo ang inyong mga asawang lalaki na mag-join tayo dito as one. To God be the glory. As one, mag-join tayo dito para sa ganoon ay makapagbenepisyo din ang ating anak o matulungan siya. The Lord willing ay pag nasa kolehiyo na siya ay mapaaral siya, matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Hindi man natin alam ang plano ng Diyos. Di rin namin alam kung hanggang kailan, but bahala na ang Diyos dyan. Hindi naman amin yan, para sa Kanya naman yan. So siya magbibigay. To God be the glory. So hindi tayo nagpo-problema niyan. Paano ngayon yan? Ako? Hindi ako nagpo-problema niyan. Bakit? Am I the source? Are we the source? No, we're not the source. We are just the vessels. The source is our Lord Jesus Christ, the source. No? Ang source ay si Panginoong Jesucristo. So mapalad itong mga pamilya na ito na naging tapat sa ating Panginoong Jesucristo. 2 years na sila. Oh, mayroon pa palang 3 years si Jerome at saka si Tricia. Kaya yung kanilang anak na sino yun? Na si Jasmine ay masuportahan niya ng ating Panginoong Jesucristo. So bawat buwan ay matatanggap nila yung 2,500. Dahil ayun. Pero importante niyan ay mayroong resibo yun ha, resibo yun, hindi pwedeng kung saan nyo binibili yung kailangan may resibo yan, may date at resibo, na ito ganyan yan ang binili ninyo. At ang kalahati niyan ay gamitin para sa baon niya, para sa ganito niya. Pero kung halimbawa si Jasmine, wala pa man yan, hindi pa man yan nag-aaral, bilhan ninyo yan, Jerome, ng mga aklat na tungkol sa Bible stories. Para yun ang alam niya na ito, kwento ni ganito, kwento na ganyan. 'Di ba? Para matuto sila. Matuto siya. So bilhin niyo ng mga pangangailangan niya yung bata. Pagkain niya, nourishment niya, vitamins niya, ganun yun. Huwag kayo bili ng mga damit kasi yung mga damit malulumaan yan. Lalaki yung mga bata. Lalaki yung bata eh. So, kung bibili kayo ng damit, kailangan na may allowance. Ayan. Sapatos, may allowance. Para sa ganoon, aabot pa yan ng ilang taon. Kagaya namin dati, pag bibili ng damit, kailangan medyo maluwag para may, kahit 5 years na, ayun, nagagamit pa rin. Ang sapatos ay mayroong extension. Para sa ganoon ay magagamit pa rin. Hallelujah. No? So, ganun yun mga ka-Team Jesus. Para sa ganoon ay matulungan kayo sa pagpapalaki, pagpapaaral ng inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong katapatan. So, kayo patuloy kayo maging tapat sa Diyos kahit na anumang sitwasyon sa buhay, kahit nahihirapan kayo, go lang tayo ng go! Ang pagtitiis natin, ginagawa natin ito para sa Diyos. Pagod na ako sa aking trabaho, mga ka-Team Jesus. Grabe, overused talaga ako sa Joy Home Healthcare. No, overused ako. But Panginoon, sinasabi ko, Panginoon, I'll do this for you, Lord. I'll do this for you, Lord. Sustain me, give me the strength, give me the joy to continue to serve you, Father God. Hallelujah. So, magpatuloy tayo, mga ka-Team Jesus, no? Magpatuloy tayo. So, ang inyong mga anak, nagkakaroon sila ng benepisyo dahil sa inyong pananampalataya bilang mga magulang na nagkaisa kayo kahit na hindi kayo nagkakasundo dyan. You chose to humble yourselves. You chose to agree with one another. You chose to, asawang babae, magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Asawang lalaki, unawain mo ang iyong asawang babae, mahalin mo ang iyong asawang babae. O, ganun lang yun, para magkasundo kayo. Hallelujah, praise the Lord. O, see?
So, mayroon na tayong 2 pamilya dito, the Lord willing, na ang isa sa kanilang mga anak ay nakakatanggap ng mga pagpapala. To God be the glory. So, yan sa amin dito, yan ay tinatawag naming sacrificial offering. No, kapag ang ating Panginoong Jesucristo ang napupurihan, magre-reveal siya ng maraming mga paraan, maraming mga sitwasyon na magpapatuloy ang kanyang ministry dahil siya ang napapasalamatan, siya ang nakikilala. Pero kapag ang taong nakikilala, kapag ang tao ang nagyayabang, kapag ang tao ang nagaganyan, wala na, maputol na yan. Pero by the grace of God, hindi nyo ba alam, ni-message ako ng YouTube. Ito pa lang, itong YouTube pala natin, yung YouTube ba ng Vitamin, ay nag-umpisa pala yan February 4, 2016. Hallelujah. So ito yung time na kung saan nag-umpisa talaga ang Team Jesus Ministry. Sa pamamagitan ng D&G Rehab. February 4, 2016. It is a day before my birthday. Hallelujah. So, yun ang regalo ng Diyos sa akin. O yan, ang ministry na ibibigay ko sa iyo. 2016. Nag-umpisa, to God be the glory. Kaya, gayon mga ka-Team Jesus, kapag ang Diyos ang napurihan, kapag kayo, hindi kayo tumitingin sa amin na, Tita Bitch, kailangan namin ang tulong mo. What? Hindi kami ang hihingi ng hindi kami ang magbibigay ng tulong sa inyo. Ang Diyos, doon kayo mag-pray sa Panginoon. Lord, I need your help. Pag sinabi ng Holy Spirit, yeah, okay, amen, I agree, I answer your prayer. I-text mo si Tita Vits, dahil kinausap ko na yan, na ganito, ganyan. Ganon kasimple yun. Hindi kayo dito sa amin humihingi, kasi we are not the source. We are just the vessels. Pag nakatuto kayo sa Panginoong Jesucristo, pag nakatuto kayo sa kanyang mukha, sa kanyang presensya ng banal na espiritu, pag nakatutok tayo doon, magugulat ka. Magpapadala ang Diyos ng kanyang mga anghel. Magpapadala ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ng kanyang mga sugo, ng kanyang mga probisyon. Ay, magugulat ka na lang, what? Oh, praise God! Hindi ko inasahan ito. O, ganun yun eh. Bakit? Kasi, Diyos ang inano mo eh. Diyos ang iyong pinapasalamatan. Ang Diyos ang iyong hiningan ng tulong at hindi ang tao. Malalaman namin yan eh. Kasi kapag mga ka-Team Jesus, kapag tayo ay, kapag ang Diyos ang napupurihan dyan sa mga ginagawa ninyo, dito sa amin ay pumapasok ang maraming mga pasyente. Ang bagong mga pasyente, may na-discharge, may ibibigay nyo naman ng Panginoon. Ganon yun eh. Bakit? Kapag kayo dyan ay doon sa Diyos nagpapasalamat, doon kay Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama napupurihan sa mga ginagawa ninyo, no? Sa ginagawa natin dito, ang Diyos Ama napurihan, ibubuhos niya ang kanyang mga pagpapala, mga ka-Team Jesus. So doon tayo sa ating Panginoong Jesucristo magpasalamat, doon tayo humingi ng tulong. No, doon tayo humingi ng tulong. At kung kailangan ninyo ng prayer request, doon nyo ilagay kay Active Star Party. Ano yan? Ewan ko. Hallelujah, praise the Lord. To God be the glory and honor. So, ganun lang yun. Let us fix our eyes to Jesus. Let us go onward, Christian soldiers! Kaya, hingin na ninyo sa Holy Spirit. Saan po ako gagamitin yung Holy Spirit? Doon ba sa evangelism, sa billboard, sa children's ministry? O, sa children's ministry, automatic yan. Pag mayroon tayong children's Bible study, feeding na rin yan, mga ka-Team Jesus. Feeding na rin yan ng mga bata ang ginagawa natin. Feeding and Sunday school na yan eh, ministry. No? Oh. So, pagdasal natin yan para sa kapurihan ng Diyos. Hallelujah. Father God, salamat po sa iyong kabutihan. Holy Spirit, Lord Jesus, salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na patuloy kaming magtitiis, patuloy naming
paninindigan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Jesucristo. Maging anuman po ang mga pang-iinsulto ng ibang tao, maging anuman po ang pangungutya nila nang dahil kami ay mga Kristiyano, maging sabihin man nilang kami ay mga crazy, mga baliw. Panginoong Diyos, salamat po sa pagpapaalala sa amin na sa pagtitiis namin ito, kami dapat ay magpasalamat sa iyo. Kami dapat ay magalak sapagkat ang iyong Espiritu ay nasa amin. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. Yes, Lord. Thank you po. Gabayan mo ang bawat isa, Panginoon. Kung sino man po ang iyong mga pinili, Lord God. Convict the hearts, Lord. Holy Spirit, talk to them, Holy Spirit. Kung saang parte sila ng iyong katawan as the body of Christ, as part of the body of Christ, na sila ay gagamitin mo, Panginoon, upang sa ganoon doon sila tutubo sa kanilang pananampalataya at magkakabunga ang mga tao, ang mga nandito, Lord, ang iyong mga kaanakan, Lord. Makapagdala kami ng maraming mga kaluluwa sa iyong kaharian, Panginoong Hesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, na ikaw ay nangusap po sa bawat isa. Salamat po sa iyong revelation, Holy Spirit, sa iyong ministry. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. Tulungan mo po ang bawat isa. Ano man ang kanilang mga pangangailangan ngayon. Lord, I am claiming healing. I am claiming, Father God, answers to their prayers. I am claiming provisions, Panginoong Diyos, sa kanilang mga pangangailangan. Maging ito man ay financial, maging ito man ay physical, maging ito man ay spiritual, kung ano pa man po ang mga broken relationships. Father, I am claiming restorations, O Lord, in the name of Jesus and by the blood of Jesus, for I believe that nothing is impossible with you. Maraming salamat po. You seal, Lord God, with your precious blood, itong mga natutunan namin na hindi ito manakaw ng demonyo, kundi ito ay aming magagamit, at lahat po ng na-reveal mo, Panginoon, will come to pass for God's purpose and glory. Oh, hallelujah. Woo! Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Thank you, Jesus. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ayan, mayroong nagbigay sa atin ng star sender. Sino yung star sender na yan? God bless sa inyong mga star sender. To God be the glory sa inyong pagbabahagi ng inyong mga stars. Hallelujah. So, shout out sa inyong lahat dyan. Sino mga nandito? Sis Leah Consulta, Tita Jane, Sis Josephine, Sis Mary Jane, Sis Michelle, Sis Evelyn, Sis Doreen, Sis Abby. Shout out! Charlene! Sis Charlene! Mara-mara! Oh, nandito pala si Sis Charlene. Thank you for joining, Sis. Lens Arante. Sis Len, Sis Leah. Sino pa? Sis Crystal. Sis Angeline. Sino pang mga nandito? Hallelujah. I-claim ninyo, Tita Jolie. Ayan. I-claim ninyo, pag nandito tayo sa presensya ng banal na Espiritu, kailangan na i-claim ninyo yung mga deklarasyon na yan para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa business mo, sa negosyo mo, sa iyong trabaho. Kailangan i-claim mo yan dahil nandito nga ang presensya ng banal na Espiritu at paniwalaan natin yun. Hallelujah, in Jesus' name. Ayan, si Brother Jerome, si Sister Crystal May, si Brother Sandy, Sister Lisa, sino pang nandiyan? Hallelujah. Asa na yung iba? Sister Evelyn. Okay? So, wala yung iba dito. Hindi nakarating. Si Sis Lian. Si Brother Jomar. Si Tricia. At marami pang iba. Sis Marina. Si Brother Rolando. Hallelujah. Sino pa ang mga hindi ko nasabi dyan na shout out? Shout out. Si Sister Erika. Thank you, Lord Jesus. So, I miss you, Sis Maramara. Ayan, salamat din sa pagsuporta mo dyan doon sa ating YouTube, sa pag-join mo. Ayan, sa pagpanood ng mga ibon. Si Sis Jeanette. Okay. Hallelujah. Amen! Sis Charlene, to God be the glory. So, yun ay hindi sa amin, kundi sa Panginoong Hesus yun, na
na ibinigay sa inyo dahil karapat-dapat ka. Kaya, to God be the glory. Salamat sa ating Panginoong Kristo sa kanyang provision. Okay? Sis Jonalyn, shout out. Sis Jovi. Sino pang nandiyan? To God be the glory. Sis Jonalyn. Hallelujah. So, sino pang hindi ko na shout out dyan? Sis Jeanette. Okay. Shout out sa ating lahat at hanggang sa muli. So, natapos na ni Sharon ang pagkwenta ng mga love gifts. Ang kulang na lang ay yung mga reflection sa YouTube at saka yung ating laro. Kaya i-post natin yan, tapusin natin yan. Okay? So, thank you sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Huwag niyong kalimutan, sino yung si Jonalyn, na, si Sister Jonalyn ang natin, no, yung ating pagpapalain ang nanalo sa ating raffle draw. Kaya ibigay ninyo na kay sis, shout out Lorraine Garnes Cadiente. Oh, welcome dito sa ating live. Sis Lorraine, ayan, may mga bago tayong shout out Brother Rolando. Oh, mga bago tayong mga nagpumupunta, kaya i-shout out natin sila. Thank you for joining. At huwag natin kalimutan na pagpalain si Sis Jonalyn sa linggong ito. At sa bukas pala mga ka-Team Jesus ay second round na ng ating Team Jesus Members Weekly Raffle Draw. Second round na tayo bukas, the Lord willing, mga ka-Team Jesus. And at the end of August, ay September pala, ay magkaroon tayo ng raffle para sa may mga invite sa araw na January, February, March, April, May, June, July, August, no, na mga August, September. O sino yung may mga invites? So mag-raffle draw tayo ng showcase. Yes, yung pwedeng table and chair showcase, o kaya yung mga kitchenware showcase, o kaya yung wala kay mga plato at kutsara at mga tinidor at mga lutuan. So isa yan sa ating showcase. Tapos o kaya washing machine worth 5,000. O kaya anong showcase pa ang pwede nating isama diyan. To God be the glory. Kung sino man ang kung may mga na-invites man kayo diyan. So hallelujah, the Lord willing. So hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.